atong ihatag ang microphone no, sa pagpailaila sa itong mensahira karon nga gikan sa layo kayo nga dapit. Mayong buntag sa tanan. Amen. Isabay na bless na nga kabuntagon. Amen. Salamat sa Ginoo nga niabot siya sa niyaging adlaw. And then I think tulo na sa kadlaw, tulo ka gabi o upat kadlaw niya karon. So salamat sa Ginoo nga wala may lain po maka-entertain sa iya. So ako may ini-entertain sa iya while nasa dire. Ako sa ang mabisit ko kay ako sa ang mo pansaya mag tour guide ko niya ni. So maglaag mi asa madto uban ko niya kay wala man sila pong kuyogan. And then naano siya sa Pasay Caronga State pero dili sa church nagkuha na rin sa apartment kaapakal siya. Dito po niya patulugon. Aircon pa. So, nawan kamay no. Salamat sa Ginoo pero
bless ko ani niya kay although kaingon-ingon man siya nga dili gid siya perfecto kay nasa mga habit pero sahay nga lisod niya nga ikuan lovely pero nay habit niya nga iya gingindangan. And then thanks God sa iya kinabuhi as nga first time niya diri doon ako na changes sa karon. So dako kuno kayo changes sa iyang kinabuhi. So let me hear the word of God sa iyang lagan nga gamitan karon Brother Michael Kelly. So hi brother. Maybe I will try to interpret. Clarify. So kuya ko to kung makaya ako ma-interpret. So ako gibasa kaya pag-line din niya ba. Okay, let's pray first. Magampasa ka. God, we thank you for this day. I pray, God, that you would fill us with your Spirit and work through us so that your word can be spread and heard and increase faith. In Jesus' name. Amen. Okay, so we're going to start with first Peter. Just talking. Okay, so we're going to start first with 1 Thessalonians 5:24. Okay, magasugod kita sa versikulo 1 Tesalonica, versikulo 5:24. Hello. Okay, 1 Thessalonians 5:24. In English it says, "Faithful is he that calleth you, who also will do it." Sa Bisaya, sa 1 Tesalonica 5:24, matinud-anon ang nagdawat kaninyo og buotan gayud niya kini. Buhaton gayud niya kini. Okay, so if God calls you to do something, you do it. Like, okay, Kung ang Dios magatawag nimo nga magabuhat ka og mga butang nga buhaton, dapat gyud kang motumban. man. One time I was in Salt Lake City in America, Idaho, and God told me to take off my shoes and stand on the curb, and it was cold outside. There was snow on the ground. So sa diha nga nasa sa ilang lugar, usa ka dapit nga diin sila nagsimba, gisultihan sa Ginoo kinahanglan kuno niya gubuon ang iyahang shoes para daw muluhod siya. But even though that sounds crazy, I did it anyways. Bisan kuno batik may paminawon ang mga sa palibot, pero nadunggan gyud niya. I left my shoes by the fence and I stood on the curb by the road, and I closed my eyes. Okay, then iyang gipili ng iyang sapatos o niluhod siya o dipiyong sa siyang mata. Because I didn't want to see the looks that people were obviously going to give me when I... Okay, para dili ko na sa malisturbo sa iyang mga makita, ipiyong na lang iyang mata. And then God told me things to say. He would say, "The Lord is Jesus Christ. The Lord is good. The Lord is this. The Lord is the rewarder of those who diligently seek Him." And He had, I really liked that one because it was right out of the Bible. Okay, iya mo nakita ang word nga ang Dios mao gayud ang si Ginoong Hesus mao gayud ang Dios ug makagagahom sa tanan. And then God said, "Now leave." And everything God said came through my mouth first, and then I would yell it. Okay, ang Dios magigsulti pinaagi sa iyaha kanong bakba ug iyaha gipili isulti. So when God said, "Now leave," through my mouth, I whispered it first, but I knew I shouldn't yell that part. He was talking to me. Kung ang Dios kuno magagamit sa iyaha kanong bakba karon nga magasulti iyaha kuno nang buhaton. So I opened my eyes to leave, and this guy, he was really angry guy, was getting out of his truck, and he was like, "Yeah, now leave," because he heard it. Okay, naka-encounter ko na sa usa kuno ka maisog na tawo. And then giaksyonan ko na siya nga pahawa dira, pero nagpadayon ko na siya sa iyahang buluhaton. And he just hated me. So
So he came and he stood by the fence, and I was like, well, I've got to put my shoes and stuff on. Okay, nasuko ang tao, and then gusto siyang papawaon. Dayon moto yang nakita, and then moto ni action na lang po siya para nagkakalma. Dayon. So while I'm sitting there tying up my shoes and stuff, sa dihang yan ang isulob ang iyang sapatos, the guy asked me, who is the Lord? He must have missed the Jesus Christ part. and then katong nga time, ang tawo nga iso kayo nangutana siya og kinsa si Jesus. So I looked up at him and I said, Jesus Christ is the Lord. He became in the flesh and He died on the cross for your sins. You should accept Him as your Savior. Giingnan niya nga si Jesus mao ang Ginoo nga nagpakamatay dito sa cross kay para ang imong sala mapasaylo. And then I continued tying up my shoes and stuff. And when I was done and I was ready to leave, the guy was crying. He was just bawling. Sa dihang nahuman siya, nahipos sa siyang mga butang o mga sapatos, ang lalaki nihila daw. Because he accepted Jesus as a Savior. O midawat nga si Jesus mao ang iyang maluluwas. And now he went from looking at me with hate to looking at me with love. Okay, karon nabangko na ang iyang paglantaw, manday mosuko sa iya ha, karon nibati na og nilantaw na sa iyang paghigugma. He was going to follow me off the place that he was. Get out of here, you know. Okay, nisunod na siya og dito nga lugar. But then I told him again, God told me to leave. So, I gotta go now. So, niingon sa tao nga ang Dios nisulti nako nga mulakaw ko, so mulakaw na ko. He said, I understand, and I left. Og niingon ang tao nga nakasabot ko, and then nilakaw siya. See, at first, it sounded crazy because it was cold out, there was snow on the ground. So, usahay, makaingon ta nga murag sa buang kay nganong ni luhod man na sa diha sa yuta nga. But God told me to take my shoes off so that He would stay there for a while. Pero kay tungod kay nagsulti man ang Ginoo nga buhaton to niya, iya gyud gibuhat. And then as he thought about the word that God had said, he asked me. Sa diha nga nabatian niya ang tingog sa Ginoo nga pangutana sa iya. So God had a plan that didn't, like, to our mind, we would think that's crazy. You don't take your shoes off when there's snow outside. Usahay ang plano sa Ginoo makaingon tang mura man dili maayo, mura bag lahi ni siya para sa tuwa kaya atong usahay ang atong plano lahi man gud ang plano sa Ginoo. But God is faithful that called us, who is also will do it. Pero ang Ginoo nagmatinud-anon sa diyang gitawag nato, siya usab magapamuhat. Because He knew what He was going to do if I would listen to Him and do what He said. If I was obedient, He had time. Kay siya magapamuhat kung kita magapaminaw kay tungod kay doon na siya dako kayong plano. In the same way, I want to encourage everybody here that God has a plan. Even if He tells you to do something that seems, that's crazy. Sa samang pamaagi, siya nag-encourage nato nga ang Dios sa atuang kinabuhi doon na ko'y plano. Amen. Just listen to Him, do it because He's doing it for salvation. Kinahanglan lang tang maminaw sa Ginoo kay doon na say buhaton nga pinasahi diri nato. Okay, I want to read some more scriptures. Og nasa mga pabasahon pa nga mga bersikulo. Hebrews 11:1 through 10. Sa Hebrews 1 hangtod sa 10, atong i-open natong Biblia. Okay. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang kaulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa pagbutang nga atong gilauman nga dili makita. Okay, so faith is the evidence of things not seen. Because ang pagtuo mo ni sa ebidensya nga atong masiguro sa mga butang. So like if you believe me that I'm not lying to you, I can tell you I have a key in my pocket and you know there's a key in my pocket. Pwede siyang makasulti nga magbuting siya ba? Maglay siya nga naasay ulay say kwadre pero naaday siya naaday yabi sa iyang bulsa. Okay. So, dili man niyo makita naman siya bulsa. Pwede siyang magbuhat niya magbuhat siya nga wala siya key. So in the same way God wants us to know that the promises He has for us
sa samang pamaagi ang Dios may promiso og dahil say pangako sa tuwa. He doesn't just want us to hope it's real. He wants us to know it's real. Dili nato ingon nga abi kay makita lang nato usa ta maglaom, kun dili nagapalaom kita bisan pa kini dili makita nga naglaom ta nga tinuod gyud kini. Okay. So I'm going to start with 2 and then read for a while. Okay. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous. God testified of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation he had a testimony that he pleased God. So dire pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimut-an sa Dios. Pinaagi sa pagtuo masabtan nato nga ang kalibutan gibuhat pinaagi sa pulong sa Dios ug ang makita gihimo gikan sa mga butang nga dili makita. Tungod sa pagtuo naghalad si Abel ngadto sa Dios ug mas maayong halad kaysa kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo gikahimut-an siya sa Dios ingon nga tawong matarong kay gidawat man sa Dios ang iyahang mga halad. Patay na si Abel apan pinaagi sa iyang pagtuo nagsulti gihapon siya. Tungod sa pagtuo wala mamatay si Enoch. Gidala siya ngadto sa kahitasan, wala siya hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Nag-ingon ang kasulatan nga sa wala pa kuhaa si Enoch nakapahimuot siya sa Dios. Walay makapahimuot sa Dios kung dili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayud motuo nga adunay Dios o gantihan niya ang mga nakakita kaniya. Okay. So Hebrews 11:6. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in the tabernacles with Isaac and Jacob, and the heirs with him of the same promise. For he looks not for a city which hath foundation, whose builder and maker is God. Amen. So yung sa dire sa city, tungod sa pagtuo namati si Noe sa mga pasidaan sa Dios. Mahitungod sa mga butang nga moabot nga wala niya makita. Nagbasinugtanon siya sa Dios ug nagbuhat siya arka nga maoy nakaluwas kaniya ug sa iyang pamilya. Niining pagiha gihukman niya ang sad-an ang tibuok kalibutan ug dawat niya gikan sa Dios ang pagkamatarong pinaagis pagtuo. Tungod sa pagtuo misugot si Abraham sa dihang gipaadto siya sa Dios sa usa ka nasod nga gisaad sa Dios nga gihatag kaniya. Gibiyaan niya ang iyang kaugalingong nasod bisan wala siya masayod asa siya paingon. Nuibi pinaagi sa pagtuo mipuyo siya sa nasod nga gisaad sa Dios. Kaniya ingon nga usa ka langyaw nagpuyo siya mga tulda sama ni Isaac ug ni Jacob nga nakadawat sa samang saad gikan sa Dios. Kay nagpaabot si Abraham sa siyudad nga ang Dios mismo mao'y nagplano ug nagtukod. Mao kini ang siyudad nga ang mga patukuranan dili gayud mapukan. So praise God. What He tells us to do, He has a plan, He has a purpose,
Dalaygon ng Dios ang iyang gayong gisulti nga duna say plano ug duna say mayong planos sa atong kinabuhi. So by faith, if we do what He says, we get to receive the promise. Kung pinaagi sa pagtuo, magadawat kita sa saad sa Ginoo, madawat nato kung unsa ang iyang plano sa atong kinabuhi. It says that we have not been saved by works that we have done, but by faith in Jesus Christ who died for us. Kaya wala nato nadawat ang mga saad pinaagi sa atong mga mayong buhat, kundi sa saad sa Ginoo nga tinuod gayon. Jesus Christ is the Word of God. Si Jesus mao ang pulong sa Ginoo. And everything that was made through Him. Ug ang tanan nga gibuhat nabuhat pinaagi kang Jesus. So when it says having faith in Jesus Christ, it's not just that He died on the cross. It's every word He said. Sa diha nga atong nabatian nga kinahanglan tang mutuo kang Jesus, dili ning mao dili lang mao nga nagpalansang siya sa krus kundi sa mga buhat nga iyang nahimo diri sa atuwa. So it also says that love is the fulfillment of the law. Mao sab nga gisulti sa pulong sa Ginoo nga ang gugma mao ang mao ang gitawag nga katubagan or mao ang katubagan sa pulong sa Ginoo. For love you can't steal from somebody. For love you won't murder them or mistreat them in any way. You fulfill the law if you love each other. So kay ang pinaagi sa gugma dili ka makabuhat og dili maayo ngadto sa imong sikatawo, dili ka makapagsulti og dili maayo, mood kay ang gugma magahatag or mao ni say gitawag nga nakabuhat na ka. Kung nakay gugma nakabuhat na ka sa maong saad or mga gitawag nga maong gitawag nga balaod sa Ginoo pinagis pag gugma. So we are not under the law of the letter of sin and death anymore. We are under the law of love. Dili na kita ilalom karon sa balaod nga pinaagi sa sala ug dili kundi pinaagi sa. And that is a gift of God. Ug mao na sa igasa sa Ginoo. Jesus said, "My words that I speak to you are spirit and they are life." So si Jesus nagingon nga ang pulong nga iyang gisulti diha ninyo mao ni siya ang gitawag nga gugma o kinabuhi. So when we hear and listen to the Word of God by faith, He's putting life in us by our... Sa dihang mamati kita, pinaagi sa pulong sa Ginoo, sa tuwang kinabuhi, siya nagahatag og kinabuhi diri nato. And we're receiving of His Spirit. Og makadawat kita sa Espiritu nga gikan kaniya. So it also says in... Og siya nagaingon sa buhat Acts 2:38 2:38 it says, "Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost." Kunya maingon si Pedro kanila, ang tagsa kaninyo kinahanglan nga magpahilulson o magpabunyag sa ngalan ni Jesus aron pasayloon ang inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. So when it says remission, that people kind of get confused sometimes on that word. If a person has cancer, sa diha nga muingon kita nga what we call cancer. Remission. Remission. You know how to say the word in the side? Yeah, okay, well, if a person has cancer and their cancer goes into remission, they're not going to die of their cancer. Okay, kung ang usa ka katawo nga dunay cancer unya ang kwan is maglala siya, so ikamatay gayud niya. So if the doctor says your cancer went into remission, they're rejoicing, hallelujah, I'm going to live. So kung ang imo kuno cancer maglala, kinahanglan malipayon kuno ka. So when Jesus wants our sins to go into remission,
and then hallelujah, we're going to live. So kung sa diha nga si Jesus maingon nga pareha sa atuang sala nga murag maano na maayo na di ay. Okay, maayo na. So okay, so magbabar na maghatag papuri sa Ginoo. And then a scripture that goes really well with that is Acts 5:32. So ingon sa diri sa Buhat 5:32. And that says, and we are his witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him. Saksi kami ni ining mga butanga, ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios ni adtong nagmasinugtanon kaniya. So in this teaching, the obedience it's talking about is baptism. So kani nga pulong ang pagsunod o pagsugod sa Ginoo nagasulti about sa gitawag nga pagbautismo. He said, every one of you get baptized for the remission of your sins in the name of Jesus Christ. So ang tanan kinahanglan nga magpabautismo kay para mapasaylo ang inyong mga sala. Amen. So if we are obedient and do as God says, then by faith we receive the promise that He has given in that word. O kita mutuo sa pinaagi sa pulong sa Ginoo magbautismo, kita makadawat sa gitawag nga saad sa Dios. There was a man that lived in a different country, and he came to Israel and talked to Elijah because he wanted to be healed from leprosy. So doon ako yung sa katawo nga niadto ko sa Israel. Niadto ko sa Israel, and then nagsulti ko about Elijah. And Elijah told him, if you want to be healed from your leprosy, go dunk yourself 7 times in the Jordan River. Okay, that's good. Naaman. Yeah. Sa diha nga sinaaman nagmasakit siya, niadto siya sa kang Eliseo, and then sa diha nga giingnan sa Eliseo nga moadto ka sa Jordan River, and then sa suba sa Jordan ug mutulog ka dito kapito. And he wasn't going to do it. He said, we have better rivers where I come from. So niingon si Naaman, ako sa katawo nga niduol kang Eliseo, si Eliseo usa sa kapropeta sa Ginoo, niingon siya nga mas naa pa may mga mas maayo nga suba kaysa Jordan. But his servant said, why not do it? Why not listen to it and see if you're healed? Pero ang iyahang mga sulugoon or ang iyahang mga katawan niingon sa iya gato kang Naaman sa katawo, nga namang dili nimo sundon, nga namang dili nimo buhaton. So he listened to his servant, and he went and dunked himself in the Jordan River 7 times. So ang usa ka tawo naminaw siya sa iyahang sulugoon og niadto siya sa suba sa Jordan og nitunlog sa makapito. And up until the very last time, like he's dunking, still leprous. Sa diha nga ni kwansa sa pila ka kapila sa dibalik, naaragya ko nakita niya. Well, on the 7th dunk, he came out clean. Pero sa diha nga ikapito niyang tunlog, ang iyahang pamanit nawala na ang mga luka-luka. So we have to follow through with what God tells us to do. So kinahanglan ta mosunod kung unsay gyud plano sa Ginoo kabuton sa Dios dili nato. You can't stop halfway through. Like that man wouldn't have been healed if he had stopped at 4 dunks. So dili kita mo stop lang kung unsa la, for example pareha sa usa ka tawo nagiinan siyang kapito unya kung kalima to niya gibuhat dili gid mahitabo nga pan ginaraman gyapon ang iyang masaman. Pero kay iya man gituman nga kapito gyud motong na ayo sama usab diay kuno sa atuwa nga kinahanglan tuman ta dili half kun dili full gyud. So even if we fail to some kind of sin, we have to get back up and continue. Usahay mapilta, usahay masayop ta, usahay makasala gyud ta, pero kinahanglan gyud nata nga mobarog ug mopadayon. Amen. And God is faithful to do what He said He was going to do. Kay ang Dios matinud-anon nga magabuhat kung unsa gayud ang iyang gisulti. And sometimes we need friends, we need each other. So kinahanglan usahay nanginahanglan tag mga
friend, like for example sa ato ang mga igsoon diha sa Ginoo. Like if it wasn't for his servant, he might not have went and dunked himself at all. Pareha sa usa ka tawo nga kung wala sa naminaw sa iyang servant nga atong tumanon ang giingon sa propeta, wala jud siya naayo. So sometimes we have to encourage each other. So usahay kinahanglan tang mo ato ang dasigon ang matag usa. Lift each other up. Atong dasigon para mo padayon ang matag usa. And help them to continue the race. Atong ato silang tabangan nga makapadayon sila. It says, run the race that you may win it. So atong daganon ang gitawag nga atong lumba nga kita gyud makadaog gyud ta. Jesus said in Revelation, it says that He gives the prize to those that complete the race, that don't give up. And Revelation, ingon ang pulong sa Ginoo nga doon na say reward sa mga nakadaog. Sometimes we need to help each other do that. Usahay kinahanglan nato nga magtabanganay pa sa pagbuhat ni anak. So I want to encourage you guys. If God tells you to do something, do it. So usahay ingon siya mag-encourage siya nga kung unsa kunoy atong mas maayong mabuhat, encourage para atong buhaton. Tell your friends, tell your family that Jesus is God. Isulti sa imong mga friend, isulti sa imong mga kaparentihan nga ang Dios mao ang Ginoo. Ang si Jesus mao ang Ginoo. And if you see somebody in the church that's failed to some kind of a sin, be gentle, kind to them, and lift them out of it. So usahay kung makita ta sa tuwang isig ka magtotoo diri sa church, sa tuwang mga igsoon nga nasayop sila, na-feel sila, encourage nato kuno. Because it says that the love of God leadeth men to repentance. Kay ang pinaagis paghigugmas Ginoo mo ni say magdala nato sa pagpasaylo. We are the salt of the earth. Kita ang asin sa kalibutan. A city on a hill that cannot be hid. Ang naagayod ang lugar gayod nga nasa bungtod nga dili gayod malilo or dili matago. So Jesus said, let your light so shine before men. So ingon ang pulong sa Ginoo nga ang imuhang kahayag pahayaga pagyud. So that they may glorify your Father in heaven. Og daghang makakita og ang mga nakakita makahatag og pagdayeg ngadto sa atong Dios. Nga Jesus. So you can't glorify a father unless you've met the children. So dili siya makaglorify sa amahan kung dili niya makita ang amahan ay ang anak. When you see that they're respectful, that they're kind, that they're good people, then you think they must have had a good father. O makakita ka nga ang usa ka anak marespeto and then doon na siya gitawag nga buutan siya, di makita nimo nga maayo pud kayo sa iyang amahan, sunod gyud sa iyang amahan. So when we listen to the word of God that tells us to be charitable, to remember the poor, to be kind, long-suffering. Sama nga kung kita usab magalantaw sa pulong sa Ginoo, apply kita dire sa atong kinabuhi. Then that's when we're being the light that God said, and we're glorifying our Father who taught us to do those things. Na pinaagi ni ana mo na sa hinungdan nga kita makahatag og pagdayeg sa Ginoo tungod kay na-absorb nato ang pulong sa Ginoo. So that's what God has put on my heart to preach today, is just to encourage each other, lift each other up, tell everybody about Jesus. Muna nga siya gidasig sa Ginoo, gitas ang iyang kasing-kasing nga gamiton siya sa Ginoo, pinaagi sa pulong sa Ginoo, makasulti siya kayuhan ngadto sa uban. Because we are the light of the world. Tungod kay kita man ang mao ang kahayag sa kalibutan. I guess that's about what I wanted to teach today. So, thank you, God, for this message. I feel like that's about all He wanted me to say today. So, Siguro kay naminaw lang sa Ginoo. So sa diha nga kuan basig maura gid ko gunot ko ang gisulti sa Ginoo para isulti ninyo diha sa inyo ang encourage sa inyo. So, I want to pray also. So magampo siya. God, I pray, God, that you would teach us to listen to your words. Yes, Lord. Teach us obedience.
so that people may be saved, God. I pray, God, that you would help us to go when you tell us to go, or stay when you tell us to stay. In Jesus' name, amen. Amen. Thanks God. Hallelujah. Let's clap our hands. The man of God. Hallelujah. God bless you, brother. Hallelujah. Salamat sa